Narito po ang pagninilay sa ikalimang wika na ihahandog sa atin ni Father Filimon I. de la Cruz Jr. ng Order of Preachers. Simulan natin sa isang simpleng kwento. Ito yung kwento na kapag alam nyo na, ay mas mabuti. Marahil napanood nyo na to o inyo nang natungayan sa telebisyon. Merong isang barkada, 4 sila, babiyahe, may lakad, nakasakay sa bus. Doon sila nakasakay sa likuran ng bus. Aircon yung bus. Ito yung ayos nila. Lalaki, babae, yung ating pangunahing tauhan at isa pang barkadang lalaki. Mamaya, habang siya'y nag-snacks, ay merong nagsabi, sinong may headphones? Tapos sabi niya, ito. Pero bago niya maibigay yung kanyang headphone, kailangan bitawan niya yung kanyang hawak, inabot niya sa kasama niya. Habang inaabot niya yung headphone, yung kasama naman niya, kumukuha ng kanyang snacks. At pagbaling naman niya sa kabila, sabi naman na nasa kaliwa, ang lamig no? May jacket siya. Kusang loob, binigay na naman niya yung kanyang snacks sa kabila naman, at yung jacket, hinubad niya, binigay niya sa kasama niya, sa barkada niya. At pagkatapos, napansin niya yung babaeng katabi niya, kanyang kaibigan. Sayang mukhang masakit ata yung leeg. Sabi niya, ito. Gusto mo itong travel pillow, inabot niya. Tapos, nasikaso niya lahat. Inabot sa kanya yung kanyang snacks, inalagyan ng chips. Pagdukot niya, kinapa niya, wala nang laman. Isang salitang binitawan niya. Pagtingin niya, nangyari. Kaya niyo bang ulitin yon? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, nangyari. Alam mo, isang salita na yon, kung gugustuhin ng taong magmuni-muni, doon ka magsimula sa salita na yan. Nangyari. Kapag hindi maayos ang takbo ng buhay natin, pag medyo nagkaloko-loko, nagkagulo, malabo, marahil maraming nangyari, hindi mo na inaasahan dumating sa buhay mo. Una mong sasabihin, nangyari. Dahil pag silabot mo yung tanong na yan, nangyari, ang una mong gagawin ay dahan-dahan mong papansinin ang bawat lumagpas na pangyayari sa bahagi ng iyong buhay. Maikli lang yung tagpo na yon. Alam nyo, kung papansinin nyo, hindi mahirap makita kung ano ang nangyari. Anong nangyari? Simple lang nangyari. Nangangailangan ng kaibigan, tinulungan. May pangangailangan, tinugunan. At sang kabutihan na yan, ay kadalasan pwedeng maabuso. Hindi mahirap makita na ang tao ay pwedeng mang-abuso. Hindi mahirap makita na kapag natugunan na ang ating mga pangangailangan, bumabalik na tayo sa ating sariling lungga at nakakalimutan na natin ang pinanggalingan ng ating mga biyayang tinanggap. Alam nyo, hindi lang yan patalastas. Kung iyong papansinin ang buhay ng tao, ang tagpo na ito ay nauulit-ulit sa gitna ng mga pangyayari sa buhay ng tao. Balikan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ba si Kristo sa mata ng tao? Hindi ba siya yung taong nabuhay sa gitna ng mga tao? Tumugon sa mga pangangailangan, sa may sakit, sa sinasapian ng masamang espiritu, sa mga taong napabayaan, sa mga taong nangangailangan
kailangan ng damay, kailangan ng kapatawaran. Hindi ba lahat yun ay tinugunan ng Panginoong Hesukristo? Pagtingin natin sa krus, bakit nasa krus si Kristo? Nangyari sa atin. Pagkatapos matugunan ang ating mga kasalanan, ang ating mga pangangailangan, pagtapos tayong gawaran ng kapatawaran, pagkatapos iabot ng Diyos ang kanyang kamay sa atin, nangyari. Balik tayo sa sarili nating buhay. Balik tayo sa ating walang pakialam. Natugunan ng ating pangangailangan, hindi na natin kailangan ng iba. Hindi pa tapos doon yung kwento ng barkada. Merong pang pangalawang salita na binitawan. So pagkatapos niyang madiskubre at makita niyang walang laman, yung kanyang lalagyan ng chips, lumingon siya. Sabi niya, ganyan. Nakita niya yung kasama niya, yung nanghingi ng headphone, nakatakip, walang pakialam. Yung binigyan niya ng travel pillow, biglang nakatulog. Yung inabutan niya ng jacket, nakatingin na sa labas. Ganyan. Ganyan na lang ba tayo? Hanggang ganyan na lang ba tayo? Palagi na lang bang ganyan? Iikot at iikot dyan ang ating buhay. May kailangan, nakakaalala. Pag natugunan, tapos na. Di natin kayang lumabas sa buhay natin upang tayo naman ang umabot. Nariyan yung magbingi-bingihan, magtulog-tulugan, at ibaling ang paningin sa labas. Para lamang hindi makita, hindi madinig, hindi mapansin ang daing at pangangailangan ng iba. Ilang beses nating ginagawa yan. Bigla tayong nabingi. Bigla tayong nakatulog. Pagod eh. Biglang bumabaling ang ating paningin sa iba. Baunin yung dalawang salita na yan, mga kapatid. Subukan yung tanungin at sabihin sa ating sariling buhay, nangyari? Ganyan? Ganyan na lang tayo palagi. Alam nyo, kung pakikinggan natin yung sinabi ni Kristo, ako'y nauuhaw. Tanggalin natin yung ating headphone. Gumising tayo. Ibaling natin ang paningin natin sa krus. At pakinggan natin ang salitang binigkas ni Kristo. Ako'y nauuhaw. Saan kaya tayo pupunta kung tutugunan natin ito? Kung ako kaya ay kikilos at aabutan ko ng tubig ang Panginoon. Alam niyo minsan ang Panginoon sa sa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan matatagpuan natin yung I thirst o ako'y nauuhaw, hindi to first time binigkas. Katunayan, merong kahawig na salitang binigkas si Kristo sa isang babae na sumasalok ng tubig sa tabi ng balon. Ang sabi ni Kristo, bigyan mo ako ng tubig. At alam mo yung pag-uusap na yon, na nagsimula lang sa pagtugon doon sa salitang bigyan mo ako ng tubig, ito ay parang dinala
ang babaeng tumutugon? Una, nakilala niya ang kanyang sariling pagkauhaw. Pag tayo'y tumutugon sa iba, nakikita natin, nalalarawan natin, naaalala natin, nararamdaman natin, kinikilala natin ang sarili nating pagkauhaw. Meron bang hindi nakakaunawa ng salitang uhaw? Mahirap bang kilalanin ang daing na ito kapag kami nagsabing ako'y nauuhaw? Kaya nga ba't ang salita ni Kristo ay isang paalala at isang paanyaya? Higit sa pangangailangan ni Kristong uminom, tayo ang nangangailangan ng tubig na ito. Sa krus, mga kapatid, pakinggan niyong mabuti. Ang salitang ako'y nauuhaw, nakasalalay dyan ang ating kaligtasan. Ito ang magliligtas sa ating pagkamakasarili. Ito ang mag-uudyok sa ating lumabas at kalimutan kahit panandali ang ating mga pangangailangan. Kung ating pakikinggan at tutugunan ang daing na ako'y nauuhaw. Ito ang pupukaw sa ating pagkamakasarili. Hindi mo yan matutugunan kung hindi ka lalabas sa iyong sarili. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y naghahanda para sa hapon na ito at magbahagi sa inyo, hindi naman talaga ito ang una kong, parang ang plano kong maging introduction, yung kwento. Actually, ito yung plano ko. Pagpasok ko rito, meron akong kasunod na staff. Aabutan niya ako ng tubig na malamig, may yelo. At bago ko magsalita, ay iinumin ko sa harapan ninyo. Dahil alam ko, matagal na kayo nakaupo dyan. Ohaw na kayo. Pero gusto kong panoorin nyo kung paano ako nag-e-enjoy doon sa tubig kung malamig. Binanggit ko yan sa isang kaibigan ko, ang sabi niya sa akin, naku, baka pag ginawa mo yan, mapikon sa'yo yung tao. Yun nga yung gusto kong paramdam, na maraming pagkakataon sa buhay nakakapikon. Sapagkat sa gitna ng ating pagkauhaw, parang pinapakita pa sa'yo kung ano ang iyong kawalan. Pero mga kapatid, hindi ko ginawa. Sapagkat, alam ko, hindi naman lahat ng tao ay ganyan. Kung bubuksan lang natin ang ating mata, tatanggalin lang natin yung paminsan-minsan nakasalpak sa ating tenga, babaling lang natin ang ating mata sa mga daing. Makikita nyo mga kapatid, maraming daing sa ating paligid. At ang daing na ito, kapag ka ating tinugunan, nariyan ang ating kaligtasan. Kaparam, yaong himalang natingnan, si Kristo'y muling nagsaysay, si Diyang siyang tinuran. Ako niya'y nauuhaw, sino man ang umibig, sa akin at nahapis, dinggin niya ring aking sulit, ako'y bigyan ng tubig. Ako'y upang mapatid, ano ay nang mapakinggan, niyong mga tampalasan ay sa laking kapusungan, pinuhan ni lapagkuwan. Katapdong nalalaan, pinasak kapagkaraka, ang sugiging laan nila, sa tikin inilagay na at sinalisol kapag daka. Sa bibig ng poong Ama. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin. Diyos,
nagdusa ka, hindi lamang dahil sa pagkatawang pagkauhaw, kundi dahil sa tunay na pagkauhaw sa kaligtasan ng tao. Totoong nag-auuhaw ka, nagnanasa ka sa kaligtasan namin. Ang iyong pagnanasa ay nagmula sa iyong pusong nananabik sa aming pagbabalik. Jesus, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Marami sa amin ang nawawala o naliligaw, naghahanap ng kahulugan ng kanilang buhay, naghahanap ng kapayapaan at katahimikan, ng kaligayahan at kaginhawahan. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Naihihimlay mo kami sa luntiang pastulan at aakayin sa tahimik na batisan. Pabukalin mo sa aming puso't isipan ang katotohanang sa iyo lamang namin matatagpuan. Ang tubig na magdudulot sa amin ng walang hanggang kaginhawaan, patuloy ka nawa naming sundan. At bilang aming handog, narito ang aming pagmamahal. Diligin nawa nito ang natutuyo mong lalamunan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Naganap na. Nung kami naulila na. Kasi nung naulila kami, mga bata pa kami maliliit. We are three girls. My mom was only 36 years old nung siya mawido. And then, siya na ho ang tumayo lahat ng isang pamilya. Pinaaral nila kami. Lahat naman ng kabutihan na ibigay niya sa amin. So, ginantimpalaan naman namin siya nang maging mabuti rin kami mga anak. Hindi namin siya binigyan ng sakit ng ulo in every manner. Sa aming pag-uugali, sa aming pagkatao, at kahit sa moralidad. Masasabi ko na siguro yung obligasyon ng mother ko na pagka-isang magulang, pagka-isang ina, ay natupad na. Lahat ng yung apostolado ng panalangin, siya ho ang nagtatag niyan dito. Yung CWL, Catholic Women's League, siya nagtayo. Siyang naging presidente ng Paris Pastoral Council for so long a time. My mom died at the age of 94. Pero nung siya tumanda na, hindi na siya, kasi very active sa church yan eh. Kaya siguro sa pagkatao din niya, natupad na rin niya yung kanyang mga obligasyon sa simbahan. Sa pag-aasawa ko naman, talagang nasa loob ko yung kung paano. I will take everything. Kung ano yung pinangako natin doon sa tayo nag-asawa. Talagang masasabi ko hanggang sa 50th renewal of our vows, tinutupad ko yan hanggang ngayon. So when we got married, meron kami planong kami mag-asawa as a family. Alam namin at kung anong klaseng pagpapalaki ang ibibigay namin sa mga anak namin, kung saan sila mag-aaral. Pinlano namin na mag-asawa yan before we got married. Kaya naman, nagkameron kami ng anak. 4 yan naging anak namin. So talagang aming pinagtukuran yan kung paano namin palalakihin yung mga batang yan. Talagang tinupad namin, siyempre with the help of God. Ang sinasabi ko lagi talaga,
yung panalangin sa Diyos. Talagang ang motto namin mag-asawa talaga yung prayer. Kasi nakakilala kami at nagkasundo kami at nagkalahat kami, it was through prayer. Talagang mahilig kaming magsisisimba. I was a working mother. Pero hindi ko isinakripisyo yung pagka-working mother ko at atensyon ko sa aking mga anak. Kasi pag kailangan ako ng mga anak ko, iiwan ko lahat yan. They are really guided. Kami mag-asawa talaga. Balik-balik kami sa eskwelahan yan. Talagang ina-atensyon na namin yan. Sabay-sabay kami umaalis na umaga. Sabay-sabay din kami uuwi. Yung mga usong mga gadgets ngayon, pasensya na kayo kung hindi interesado dyan. Kaya ako, wala akong computer dito, binibigyan nila ako ng Facebook. Sabi ko, ano yan pampaubos ng oras ko yan. At hindi ako mahilig pati nung makapagkwentuhan sa cellphone. Ang nasa cellphone ko, yun ang mga anak ko. Hindi ako gano'n. So, yan ang isang nababala ng yung pagbaband ng pamilya because of the modern age. Ako hindi nag-against yan, pero sinasabi ko lang, mas close ang relationship nung araw dahil lang mas kukunti yung Kaya hindi niya masasabi, minsan yung mga magulang, masisisi mo rin kung bakit nagkakaganon yung mga anak nila. Basta masasabi ko yung aking mga anak ay inalagaan kong mabuti. Kaya miski sa aking mga apo, talagang tukod na tukod ako ng mga values. I'm very concerned about values. Talagang concerned ako dyan. Hindi ako very conservative. Okay lang ako. Pero hindi naman ako maging very modern. Kasi ang Diyos naman hindi pinapakita sa atin ng kung paano tinutulungan He does things in the most mysterious way. Kaya siguro, i-acknowledge mo na lang. Natulungan ka, palagay mo, nagdidebosyon ka na talagang mapipil mo sa sarili mo yan. Kaya yun naman mababasa dyan, ganun din po yun. Kasi hindi naman mga bayaran yan Talagang they really come. Hindi sinusundo yan, they really come. Paniniwala din talaga. Faith talaga, faith. Basta faith can move mountains. I'll be 80 on March 19, pero I still have a mission in life. And my mission in life talaga is to serve God in the most what I can do. In the little things we can do, my husband and me, talagang yun ang mission ko talaga. Siyempre, mag-evangelize, hindi naman akong pari, hindi naman akong madre. Pero at least giving good examples to people, I still, up to now, tinutupad ko lahat ng bagay-bagay. Lalo na sa resurrection, talagang pagkatapos ng Pasko yan, naka-itemize na, naka-program na kung anong mga gagawin ko. Sa pag-aantay ko ng parang mayayakap mo yung Diyos sa katuwaan mo because Easter Sunday is a fulfillment of a promise, hindi ba? Atin pong pakinggan ang pagninilay sa ika-6 na wika. Ihatid sa atin ni Father Ernesto Arceo ng Order of Preachers. Magandang hapon po sa inyong lahat. Natapos na, naganap na. Alam nyo, nais kong isipin na nung sinabi ni Kristo ang salitang ito, siya ay nagbuntong hininga. Buntong hininga ng tagumpay, buntong hininga ng kaginhawahan, buntong hininga ng pagpapasalamat, ay natapos na rin sa wakas. Nagawa ko na ang aking misyon. Nasunod ko na ang kalooban ng Ama, nabayaran ko na ang utang ng tao na hindi kayang bayaran, nabuksan ko ng muli ang pinto ng langit. Natapos na. Pero tapos na nga ba mga kapatid? Ligtas na nga ba tayo? Sa bahagi ng Panginoon, natapos na. Nagawa niya na ang kanyang misyon. Bukas na ang pinto ng langit. Pero dahil ginagalang ng Diyos ang ating kalayaan,
Hindi tayo pupuwersahin, hindi tayo pipiliting pumasok sa langit kung ayaw natin. Yun ang medyo problema doon. Sabi nga ni San Agustin, God created us without us, but He cannot save us without us. Nilikha tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay nang wala tayo. Pero hindi niya tayo kayang iligtas kung wala tayong pahintulot. Kahit na gustong-gusto niya tayong iligtas, kahit na siya napakamakapangyarihan, hindi tayo kayang iligtas ng Panginoon kung hindi tayo papayag, kung hindi tayo makikiisa sa Kanyang kalooban. At sa kabutihang palad, marami ng kagaya ng Panginoon sumunod sa kalooban ng Diyos. Unang-una na nga riyan, ang mahal na Birhen na nakapasok na sa pinto ng langit. Ngayon, nasa langit siya, katawan at kaluluwa, kasama ng ating Panginoon. Dahil sinabi niya doon sa anghel, ako ang nilikha ng Diyos. Mangyari nawa sa akin ang kalooban niya. Mangyari nawa sa akin ang kanyang sinabi. Pinayagan niyang makialam ang Diyos sa kanyang buhay at isinabuhay niya ang kalooban ng Diyos. Marami siyang kasamang kaluluwa ngayon sa langit. Ang mga apostoles, mga martir na kinanonize ng simbahan na diniklara na nasa langit na dahil sila rin kahit na paminsan-minsan ay nagkakamali sa huli, nagbagong buhay at talagang nakiisa sa kalooban ng Diyos. At ngayon nasa langit na sila. At kahit na doon sa mga nabubuhay ngayon, siguro meron tayong mga kilala, yung iba hindi natin kilala, marami ding nagsusumikap sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon na makapamuhay ayon sa batas, sa kalooban, sa kagustuhan ng Diyos. Ang malungkot nga lamang mga kapatid, may mga tao na talagang gumawa ng desisyon na hindi nila susundin ang batas ng Diyos. Minsan ay may kausap akong isang matandang paring Dominiko. Sabi niya sa akin, Ernie, dito sa Espanya, ang problema namin sa buong Europa, hindi naman talaga ateismo. Kakonti naman yung mga taong hindi talaga naniniwala na may Diyos. Ang problema namin, sekularismo. Ano ibig sabihin nun? Na ang Diyos ay walang pakialam sa tao. Yun ang sekularismo. Ang batas ng Diyos, walang pakialam sa batas ng tao. Ang kagustuhan ng Diyos, ang kanyang kalooban, walang kinalaman sa mundong ginagalawan ng tao. Iyon ang sekularismo. Kaya nga sa Europe, noong sila ay magkaisa, nagawin nilang isa ang kanilang mga bansa, European Union, sinigurado nila na sa kanilang European Charter, hindi kasama ang salitang Diyos, hindi kasama ang salitang relihiyon, hindi kasama ang salitang Kristyanismo. Sinigurado nila na walang puwesto, walang lugar ang Diyos sa kanilang lipunan. Bawal ang Diyos sa mundo ng tao. Yan ang sekularismo. At kahit sa Amerika, bawal maglagay ng crucifixes, ng mga cross, religious symbols sa mga public places, sa public classrooms. Bawal magdasal ang mga bata. Pag nag-meeting, bago mag-meeting, pagkatapos mag-meeting, bawal magdasal. Kahit sa graduation, bawal ang magdasal sa public schools. Bakit? Yun na nga, walang pakialam ang Diyos sa buhay ng tao. May nabasa ako sa internet, minsan daw, may nag-graduation. Sinabihan ng principal yung mga bata, walang babanggit ng Diyos. Kahit na yung first honor, sinabihan sa iyong pananalita, valedictory address, huwag kang babanggit ng Diyos. Gumawa ng estratehiya yung mga bata. Kaya nung mag-graduation na, sa kalagitnaan ng pananalita ng bata, ang ginawa ng bata, Haching! Sabi ng mga kabatchmates niya, God bless you. Nasabi nila ang salita ng Diyos kahit bawal. Bawal ang Diyos sa mundo ng tao. Ano ang bunga ng ganyang mentalidad, ng ganyang maling pananaw, sekularismo? Noong nakaraang
Disyembre, ewan ko kung nabasa ninyo sa dyaryo, may dalawang magkapatid kambal, lalaki, 45 anyos. Pinanganak sila na bingi. Di umano, sabi ng doktor, sila'y mabubulag. Mabubulag, bingi na, mabubulag pa. Pakiramdam nila, hindi nila kakayanin. Kaya isang umaga, nagkape sila pareho, magkasabay. Pagkatapos magkape, bumabay sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, pumasok sa kwarto ng Brussels University Hospital, nagpaturok ng lason, lethal injection, patay. Wala lang. Dinala type na mabuhay. At legal yon sa Belgium. Legal ang pagpapakamatay sa Belgium, sa Netherlands, sa Switzerland, sa Albania. Legal. Bakit? Sekularismo, walang pakialam ang Diyos na sinasabi bawal ang pumatay sa batas ng tao. At alam nyo naman marahil, sa maraming bansa, sa Amerika at sa Europa, legal na rin ang divorce. Na ang ibig sabihin, dalawang tao, lalaki, babae, kinasal, nagmamahalan, may kasal, tapos later on, ayaw na nila, mag-aasawa na ng iba. Legal. At ang kasuklam-suklam, legal din sa napakaraming bansa. Sa Europa, sa Amerika, ang pagpatay at pagkatay ng mga sanggol sa loob ng sinapupunan ng kanilang nanay, abortion. Since 1973, napakarami ng pinatay ng mga bata sa loob ng sinapupunan ng kanilang mga nanay. Alam niyo kung inyong aalalahanin, kapag ikaw ay may taong kaaway at ikaw ay sinabihan na may gagawin siya na masama, kung minsan sinasabi natin, kapag ginawa mo yan, magtago ka na sa iyong pinanggalingan. Ano ibig sabihin nun? Sinapupunan. Ibig sabihin nun, ang sinapupunan sa ating paniniwala, pinaka-secure, pinaka-safe, pinakaligtas na lugar para sa mga bata. Pero ngayon hindi na. Hindi na dahil according to the latest survey, di umano taon-taon, mahigit na 10 milyong bata ang pinapatay, kinakatay sa loob ng tiyan ng kanilang nanay, abortion. Sa Amerika nangyayari 1 milyong bata. Isang taon. Kung titingnan nyo, isang araw, 3,000 bata ang kinakatay, pinapatay, nilalaglag, nilalason sa sinapupunan ng kanyang nanay. Legal. Ang ibig sabihin, may karapatan ng nanay. Ang tatay na patain yung kaniyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Kasuklam-suklam, kalagim-lagim, kakilabot. Alam ko, ang seating capacity ng Santo Domingo mahigit na 3,000. Kayo ngayon dito, 3,000. Ganyang karami ang pinapatay ng mga bata sa Amerika araw-araw. Legal. Walang kinalaman ng Diyos sa batas ng tao. Legal ang pumatay ng sarili mong anak. Sabi nila, hindi raw bata, yung bata raw na yun, hindi pa tao. Hindi pa raw tao yun, parang gulay, o siguro butiki, o siguro kuting. Pero alam nyo, sa ating mga Pilipino, kapag nabuntis yung babae, kapag naglilihi, ang sinasabi natin, oy, nagdadalang tao na siya. Nagdadalang tao na. Tao na yon. Kahit yung mga taong hindi nakapag-aral, hindi nakapag-high school, hindi senador, hindi congressman, alam na yung bata na nasa loob ng sinapupunan. Kapag naglihi yung nanay, kapag nabuntis yung nanay, nagdadalang tao. Tao na yon, hindi butiki. Hindi hayop. Pero legal. Bakit naging legal? Sekularismo. Walang kinalaman ang batas ng Diyos sa batas ng tao. At ang malungkot nito, maraming Katoliko na ganun din ang paniniwala. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng national election sa Amerika. Yung vice president nila, si Joe Biden, Katoliko. During the debate, tinanong siya ng isang nagtatanong, Mr. Biden, kayo ay Katoliko, bakit kayo pro-abortion, pro-divorce, pro-gay marriage? Ang sabi niya, ang aking paniniwala, sarili kong
paniniwala walang kinalaman sa aking trabaho sa politika. Parang sinabi, ang batas ng Diyos, ang Diyos walang pakialam sa politika, walang pakialam sa ginagawa ng Senado at Kongreso. At ang malungkot niyan, kahit dito sa Pilipinas, nangyayari na yon. Di ba nung may mga debate sa RH Bill, may mga mambabatas tayong sinasabi, ako'y Katoliko, nag-aaral ako sa Catholic school, naka-receive ako ng Catholic education, nagsisimba ako linggo-linggo, pero yung aking paniniwala sa Diyos, paniniwala ko sa simbahan, walang kinalaman dito sa ating pinag-uusapan sa Kongreso at dito sa Senado. Pag iyang mentalidad na yan ay naging talamak, nag-ugat, dito sa Pilipinas, gaya sa Amerika at sa Europa, hindi malayo na balang araw magiging legal na rin ang diborsyo dito sa Pilipinas. At yun na nga ang sinasabi ng ibang mambabatas, pag-usapan na raw yung diborsyo dahil tayo na lang ang walang divorce law sa buong daigdig. At kapag mali ang prinsipyo at mali naman talaga yung sekularismo, na walang pakialam ang batas ng Diyos sa batas ng tao, bukas makalawa, papatayin na rin natin, ilalaglag na rin natin ang mga sanggol sa sinapupunan ng nanay. Sabi nila, malayo raw mangyari yan. Bakit malayong mangyari? Nangyari nga sa Espanya, kung saan nanggaling yung ating Kristyanismo. Nangyari nga sa Amerika, matatalino naman ang mga Amerikano, maraming mga nakapag-aral doon. Bakit hindi pwedeng mangyari dito? Kung pareho ang prinsipyong pinagmumulan, anong prinsipyo yon? Sekularismo. Na ang ibig sabihin, walang pakialam ang Diyos sa buhay ng tao. Walang pakialam ang batas ng Diyos sa batas ng tao. Bakit pag gusto ng Diyos na sundin natin ang kanyang kautusan? Nung pumunta ako dito galing sa Aquinas University, Legazpi, naka-aeroplano, pagkatapos sabihin isa-isa nung flight stewardess, yung mga regulasyon, sabi niya, mangyari po lamang na sundin ang mga kautusan para sa inyong kaligtasan. Ang batas ng Diyos, parang ganon. Pag sinunod natin, para sa ating kaligtasan. Natapos ni Kristo ang kanyang misyon, bukas na ang pinto ng langit. Kung gusto nating pumasok, makakapasok tayo. Pero dapat, sundin natin ang kanyang kalooban. Sana pag tayo mamamatay na at mamamatay naman tayong lahat, bago tayo mamatay, sasabihin natin, ay natapos na rin, naganap na. Salamat Panginoon, nagawa ko na rin ang iyong kalooban. Amen. Pangmasaklap, yon sukang iginawat, ang kaisawang payag sa manaman ay tinanggap nitong buong naghirap, laking sakit at dalita, hirap na walang kamukha, niyong makainom na nga ay nangusap at lipala, kung sumatom na sangwika. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin. Panginoong Jesus, sa kabila ng halos ubos mong lakas, tuyong lalamunan, mahapding mga sugat, hindi mo hinayaang magwagi ang kasamaan. Bagkus, buong-buong mong inialay ang iyong sarili para sa aming kaligtasan. Tunay ngang naganap na. Panginoon, ang inyong misyon ay natapos na. Gabayan mo kami na ang misyon ay nagpapatuloy pa. May sa buhay nawa namin ang nais mo at magbuga nawa sa amin ang wika mo. Pagkalooban mo kami ng lakas at katadagan upang mapagwagian din namin ang mga dako sa aming pang-araw-araw na buhay. Mabigyang kahulugan nawa namin ang iyong paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Bigyan mo kami ng pag-asang mapangyayari namin ang mga bagay-bagay
at maisa sa katuparan namin ang aming misyon. Basta't susundin namin ang kalooban ng Ama. Nang sa gayon, amin ding mawiwika na ganap na. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tunghayan po natin ang pagtatanghal ng Hail Mary the Queen Children's Choir. Sikat na umaga, buhos na mulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, matis na malinaw.
Inihahabiling ko ang aking kaluluwa. It's very significant to me, Father, into your hands I commend my spirit, because I have started in life with a birth defect, which I did not realize until I was 30 years old. So at 30, after many years of a backache that started since I was 14, I finally had head and neck surgery. And they had to remove part of my skull bone and two of my neck inner bones because it was compressing on my spinal cord and it could have paralyzed me. So at that point, they were saying that it was pretty risky, the surgery, because I could die, because it was right here in by the cerebellum, which is the breathing center of the brain. But then that was one of those times when you say, Lord, I give myself to you completely, you take care. And by the grace of God, the surgery went well. And really, compared to other people who have my condition, which is called syringomyelia, secondary to Arnold-Chiari malformation 1, I can walk and I've been able to do many things in my life. And then, of course, the bigger trials came later when my husband, who was everything to me, he was my the main man in our lives. He would be the one to direct where we would go, what we would do. He was the breadwinner. He was president of the family corporation. And one blessed day, he had a massive brain hemorrhage. We almost lost him. And then again, you say, Lord, we commend to you everything we have. We leave everything in your hands. You will take care. So thy will be done, whatever happens, right? So miraculously, he recovered. In 2007, I was diagnosed with breast cancer. And went through treatment. But God's ways, in 2010, I had a recurrence. It went to the bone. So then that makes me stage 4 breast cancer patient. So again, my mantra became, Lord, I love you. I give myself completely to you. So in other words, I think that's a little variation of Father, into your hands I commend my spirit. Father, into your hands I commend my spirit. So that's been pretty much my life. Having to live with congenital defect, having to live with that dagger parang hanging over my head of cancer. Am I really healed? Will it ever come back? So the challenge is not to live in fear, because I know that I told God, ikaw nang bahala. I'm yours. I always was, but now even more so. And every time the host is elevated for consecration, I repeat that. Father, I love you. I give myself completely to you. So that's always my prayer now. But of course, it's not as easy as it sounds. Siyempre, tao din ako, nawawalan din ako ng pag-asa, nahihinaan din ako ng loob, diba? Pero yun, again, I just have to make an act of faith and say, I know you love me, God. I have really experienced it concretely in my life. And I have no doubt that every detail of my life, you are in charge. And every detail of my life is a loving gesture from you. So, diba, if I think that way all the time, then there's no reason to worry. What I like to do is I like to stop during the day and go before the Blessed Sacrament and have a few minutes with the Lord. Ang tawag ko nga dyan is, kakausapin ko sandali si boss. Diba? So, kakausapin ko sandali si boss. And many times, hindi ako yung nagsasalita. Nakaupo lang ako doon. And I'm waiting for Him to parang fill me with His love. And so I just recite sort of a mantra. And many times it's yun na nga, the same one, Father, I love you, give myself to you. Or just plainly, Maranatha, Maranatha.
Or come Lord Jesus, come Lord Jesus. Ngayon na malalaki na mga anak ko, wala na sila sa bahay. Malaking konsuelo na talaga yun sa akin, na kahit papano. Even if I didn't invite them to come to the same Mass, they're there. And even Kiss of Peace, they come and say, their Kiss of Peace. So, constantly, I am praying for them. I really have a rosary that's dedicated only to each child and all that. But as you always hear, the best way really is to show it by example. So if they see that even if life has been a little difficult for all of us, that I keep on relying on God's providence. I keep on calling on Our Lady and our Lord for assistance and guidance. And we try to live our lives not as bitter people, but still being giving people, still finding ways to help each other. So I think that's my way of showing them that there is hope if we put our faith and trust completely in our Lord. Narito po ang pagninilay sa ikapitong wika na ihahandog sa atin ni Father Clarence Victor C. Marquez ng Order of Preachers. Kahapon po, ika-28 ng Marso, tahimik ko pong ginunita yung aking vestisyon. Ito po yung araw na kami, 19 kami noon, ay unang dinamitan ng katulad nito at nagsimula ng aming novitiate. Taong 1988, 25 taon na ho ang nakalilipas. Dito po kami sa Santo Domingo nag-novitiate, doon po sa ikatlong palapag ng seminaryo. At isa sa mga pinakamahalagang lugar sa novitiate ay yung aming kapilya, yung aming chapel. At ang nakatawag ng aking pansin sa aming kapilya nang ako'y unang pumasok doon ay yung mga estasyon ng krus. Katulad nung inyong dinadasalan ngayong mga mahal na araw. Ang pagkakaiba lamang doon sa aming istasyon ng krus, pawang mga kamay lamang ang pinapakita. Hinatulan mamatay, kamay na nakagapos. Pinasa ng krus, kamay na nakahawak sa kahoy. Nadapa, kamay na nakatukod sa lupa. Sinalubong ang ina, kamay ng lalaki, kamay ng babae. Hinubaran, pinako sa krus, kamay na nagdurugo, namatay sa krus, kamay na walang buhay. Ang sabi ko sa sarili ko, marami palang pinapahiwatig ang mga kamay. Kamay, hindi lang yan marka ng sabon na panghugas ng kamay. Malalim ang kahulugan ng kamay. Nang mahirang ating bagong Santo Papa, si Francisco, isa sa mga nakatutuwang usapin ay yung iba't ibang pagsasalarawan sa kamay ng mga nagdaan at kasalukuyang Santo Papa. Juan Pablo Ikalawa, Benito Ikalabing-6, at ito ngang si Francisco. Iba't ibang anyo ng kamay. Dito po sa Pilipinas, panahon na naman ng halalan. Naglabas na ho ng alituntunin ang Commission on Elections na ang pakipagkamay daw ng mga kandidato, lalong-lalo na ngayong mga mahal na araw,
ay hindi maituturing na pangangampanya basta't hindi sila magsasalita kung kaya nila. At alam naman natin, sa iba't ibang anyo at gamit ng kamay na ipapahiwatig ang politika. Iba't ibang anyo ng kamay. Kaya nga siguro, hindi nakakapagtaka na sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang huling salita ng Panginoon bago siya nalagutan ng hininga sa krus ay, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu. Ano pa bang salita ang tutugma sa ganyang pagkakataon? Anong wika, anong kataga ang sasakop at aangkop sa diwa at tema at mensahe ng tagpong yaon? Yun po ay isang awit. Yun po ay isang dasal. Bahagi ho ng isang salmo na kabisadong-kabisado ng mga Hudyo mula pa noon, katulad ng ating Panginoong Hesus. Kung uso na noon ang last song syndrome, ito po marahil ang huling tinig, huling titik sa isip ng Panginoon sa sandali ng kanyang kamatayan. Kaya kamay. Pero ang kamay ay mahalaga din sa Biblia. Nang palayain ng Diyos ang Israel sa Ehipto, pinakita niya ang kapangyarihan ng kanyang kanang kamay. Nang si David ay paparusahan ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan, pinapili siya. At ang sagot niya, mas mabuti pang pumailalim sa kamay ng Diyos kesa mahulog sa kamay ng tao. Noong huling hapunan na pinagdiwang natin kahapon, sinabi ni Jesus na ang kamay ng magkakanulo sa Kanya ay kasamang kumakain niya at nakikisawsaw pa sa Kanya. At sa halamanan ng Getsemani, nang siya ay dakipin, sinabi ni Jesus, dumating na ang takdang panahon na ang anak ng tao ay papailalim sa kamay ng masasamang tao. Kaya magkasalungat na larawan ang pinapakita sa atin. Kamay ng tao, kamay ng Diyos. Ano ba ang pinapakita at ginagawa ng kamay ng tao? Kadalasan, ang kamay ng tao, layon lamang ay kumuha, magkamit, magkamkam, kumabig, umangkin. Ito yung tinatawag na culture of control. Kultura ng kontrol. Nais nating kontrolin ang panganganak, nais nating kontrolin ang pagbuo ng buhay at pagbuo ng pamilya, nais nating kontrolin ang pagdami ng tao sa mundo, nais nating kontrolin ang kalikasan at ang panahon, nais nating kontrolin ang sakit, nais nating kontrolin ang kayamanan, nais nating kontrolin ang pagtanda, nais nating kontrolin maging ang kamatayan. Pero alam naman natin na sa bawat balak at banta ng tao na magkaroon ng kontrol ay hindi ganap ang kontrol. Hindi natin mahahawakan, hindi lubos ang ating hawak. May nakakawala, may nakakapiglas. Kaya nga ang alok sa atin ng Panginoon ay ang kamay ng Diyos. Kung ang kamay ng tao ang nagagawa lamang ay ang karumal-dumal at kahindik-hindik na pagpatay sa anak ng Diyos, sa pananampal, sa pananakit, sa pagpako sa krus, ang kamay ng Diyos, kahit na nakapako, nagpapatawad,
nagbibigay buhay, nagmamahal, nagliligtas. Kaya ang alok sa atin, hindi lamang ang espiritu, ang kaluluwan ng ating Panginoon ang kanyang inilalagay sa kamay ng Diyos Ama, tayo ring lahat nilalagay sa kamay ng Diyos. May nagsabi sa akin na meron daw 8 salita ang Diyos sa krus. Para sa akin, hindi na kailangan ng dagdag na salita. Hindi na kailangan ng dagdag na wika. Ang panahon ngayon ay panahon ng gawa at gawa ng ating mga kamay. At para sa ating mga Kristiyano, simple lamang ang pinapagawa sa atin. Paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, pagtitiwala sa Diyos. Ang kamay ni Kristo, kamay ng Kristiyano, ay ang kamay ng Diyos. Tumangis na kapagkuwan, luha sa matay bumukal, sa may inialay ang kaluluwa at buhay. Ito ang siyang tinuran, paterang wika ni Kristo, in manos tuos kumendo, Espiritum meum ito, ikaw sukat, ipaglumo. Kung isipin totoo, o Diyos ko't aking Ama, Diyos na mulang ginawa, yaring aking kaluluwa, ikaw po ang bahala na. Magtanggol at magkalana. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin. Ang iyong paghihirap, Panginoon, ay humantong na sa kasukdulan. Ang iyong mga huling salita, ang magsisilbing ilaw at gabay namin sa aming mundong nababalot ng kadiliman. Sa aming paninikluhod at pagsusumamo, ang lahat ay isinusuko namin sa iyo. Sa pamamagitan mo, makikita naming muli ang liwanag ng buhay na pinangako. Panginoon, alam namin ang lahat ng aming pagkukulang. Ngunit naway ang iyong pagtuunang pansin ay ang aming pagsusumikap na sundin ang iyong kalooban. Wala kaming hinahangad kundi ang makapiling ka sa kahinaan ng aming puso at minsay kawalan ng pag-asa at panlalamig ng pananampalataya. Ikaw nawa ang maging aming lakas at pag-asa hanggang sa makapiling ka namin sa buhay na walang hanggan. Nawa sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak sa krus, na siyang nagdulot sa amin ng biyaya ng kaligtasan, maisabuhay at maibahagi namin ang iyong pagmamahal. Sa iyong mga kamay, Ama, inihahabilin namin ang lahat. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pag-aalay ng sarili at kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo ay ang walang kapantay na pag-ibig na nasaksihan ng sanlibutan. Pinatutunayan nito na ang tao ay lubang importante sa Diyos at ang Diyos naman ay walang ibang hinangad kundi ang kaligayahan at kaligtasan ng tao.
Ang taunang paggunita po natin sa huling 7 wika ng ating Panginoon ay napakahalaga. Ito po ay pasimpleng pag-ukit sa mga puso ng bawat tao na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ito rin po ay paalala sa ating lahat na sa kung minsan tayo po ay nagiging makakalimutin. Ang pag-ibig na wagas at tunay ay hindi maaring makalimutan ng umiibig para sa ating mga nagmamahal. Ang pag-alala kay Kristo sa kanyang mga huling sandali ay pagbibigay kahalagahan sa kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin at pagsukli din natin ng pagmamahal sa binigay sa atin ng Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ang inspirasyon at pundasyon ng pananampalatayang buhay. Tayo ay naniniwala sa Diyos sapagkat nakita natin ang pag-ibig niya sa tao ay hindi lamang salita, subalit tunay at gumagalaw. Tayo rin po ay naniniwala na ang Diyos, ang dakila niyang pag-ibig, ang siya rin nagpapalakas ng ating pananampalataya sa Kanya. Pero paano po ba natin sinusuklian ang pag-ibig ng Diyos? Paano tayo tumutugon sa mga panaghoy ni Kristo sa krus na hanggang ngayon ay naririnig sa makabagong panahon? Mga sakit na nararamdaman ng mga taong may sakit na walang panggamot, mga mahihirap, mga biktima ng korupsyon at kawalan ng hustisya. Mga paghihirap ng Panginoon ay nagpapatuloy na maranasan sa ngayon. Paano tayo tumutugon sa kanilang mga hinaing? Paano natin ipinahatid ang pag-asang pangako ni Kristo na nabuhay na magmuli? Ngayong Semana Santa po, naway magbalik loob tayo sa Kanya. At lagi po nating tandaan na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakamatay para po sa kaligtasan nating lahat. Mula sa lahat ng ating mga napanood at napakinggan, nararapat lamang na tayo ay tumugon sa pag-ibig ng Diyos, tumugon sa pag-ibig sa kapwa. Ang ating pagtugon sa pag-ibig ng Diyos ay nagiging kumpleto lamang at konkreto kapag tayo po ay nagmamahal sa ating kapwa, gaya na lamang ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa sa taon-taon nating pagninilay sa huling 7 wika ng Panginoon ay magbunga ito sa ating puso at buhay. Tumugon tayo sa pag-ibig ng Diyos at huwag tayong matakot na samahan ng Diyos sa landas na mahirap, subalit puno ng pag-asa at buhay. Sa ngalan po ng bumubuo ng 7 Palabras 2013, hangad po namin ang isang makalbuluhang pagdiriwang ng mahal na araw. Ang kamatayan ni Kristo ay magdulot nawa sa atin ng buhay na walang hanggan, puno ng pag-ibig at kaligayahan. Hanggang sa muli po, ako po si Brother Sir Stephen A. Magbanwa of the Order of Preachers. At ako naman po si Dayan Medina. At ako naman po si Carlo Lorenzo. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos na buhay.